Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1071, nasa hangin ang kamatayan. Nagulat ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle. Ang cultivator sa kulay abong damit ay nagawang harangin ang pag-atake. Sirahin. Galit na sigaw ng kalaban. Ang gintong dragon ay umungal na galit at ang lakas ay bumagsak sa kalangitan. Isang walang katapusang dami ng gininto ang enerhiya ang bamaha patungo sa mga enerhiya na humaharang sa mga gininto ang kuko. Sirahin. Sabi ng cultivator na nakasuot ng kulay abong damit. Sa isang iglap, ang espadang ginagamit niya sa paghapit ng mga kuko ay napakalakas at nanginginig. Lalong naging laganap ang sword chi nang magsimulang manginig ng marahas ang mga gininto ang kuko. Sa wakas, naghiwalay sila at naging abo na nagkalat sa hangin. Gaano kalakas? Ang espadang iyon ay hindi matalas na sandata, ano ba talaga ito? Nakakatakot. Ang siyam na lindol ng dragon. Sabi ng malakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Ang dragon ay nagsimulang umungal at isang malakas na tunog ang kumalat sa hangin, na parang may lindol. Isa pang malakas na pag-atake. Nanginginig pa ang espada ngayon. I bet hindi na nito mahahadlangan ang pag-atake. Naisip ng karamihan. Nanginginig ang espada, tumalon pa sulong ang cultivator na nakasuot ng kulay abong damit na may hawak na espada. Nagpatuloy ang nakakatakot na ugong na nagpayanag sa kanilang paligid. Ang cultivator sa kulay abong damit ay itinapon ang sarili sa malakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle gamit ang kanyang espada. Mamatay. Galit na sabi ng taong iyon. Ang kanyang dragon ay umungal sa ikatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang kapaligiran ay ganap na nabaluktot ng lumitaw ang mga bitak sa lupa at maging ang isang bunganga ay lumitaw. Kung talagang pinagkadalubhasaan ng cultivator na iyon ang kasanayan, magagawa niyang sirain ang isang buong imperyo. Ang cultivator na nakasuot ng kulay abong damit ay wala na sanang pagkakataon. Walang hanggang pagwasak, sabi ng cultivator na nakasuot ng kulay abong damit ng sandaling iyon. Ang desolated chi ay sumugod sa kalangitan at ito ay umamoy na parang kamatayan. Kahit na ang mga tao ay nanunood sa malayo, sila ay nagsimulang tumanda mula sa desolated chi. Ano ang nangyayari? Lahat ay namangha. Tumanda na sila. Mamamatay ba sila sa panonood lang ng laban? Walang oras, walang hanggang lakas. Nakakatakot. Hindi makapaniwala ang karamihan. Naunawaan niya ang walang hanggang abstruse energies at maaaring tumanda ang mga ito. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay hindi sila pinupuntirya ng cultivator na may kulay abong damit, ngunit sa kanyang kalaban. Ang mga tao ay tumingin sa cultivator mula sa Tianlong Divine Castle, ang kanyang enerhiya ay kumukupas at siya ay mukhang tumatanda na. Parang biglang bumilis ang paglipas ng oras. Bigla siyang natakot. Boom boom boom. Nagsimulang bumagsak ang mga espada mula sa langit na para bang umuulan ng mga espada. Ang malakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay biglang napalibutan ng mga espadang iyon, hindi makagalaw. Slash. Nagsimula siyang umubo ng dugo. Ang kanyang dugo ay tumalsik sa kanyang dragon claw. Ikaapat na dagandong. Sabi niya habang umuubo ng dugo. Gayunpaman, ang cultivator na may kulay abong damit ay dahan-daang naglalakad patungo sa kanya. Sa bawat paghakbang niya ay parang nag-iiba ang lakas niya. Ang kanyang walang hanggang enerhiya ay nagiging mas makapal. Ang ekspresyon ng mukha ng malakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay naging nakamamatay na mapatla. Ang kanyang chi ay kumukupas at ang kanyang buhok ay nagsimulang pumuti. Bumangon ka, sigaw ng cultivator na nakasuot ng kulay abong damit. Ang lahat ng kanyang mga espada ay nagsimulang tumuro sa cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Magulo ang kanyang chi at hindi na niya mapigilan ang kanyang lakas. Ano ang kakaibang sensasyon na iyon? Mamatay, sabi ng cultivator na nakasuot ng kulay abong damit habang nakatutok ang kanyang mga espada sa kanyang pakay. Tumayo, sigaw ng isang tao sa di kalayuan. Gayunpaman, ang desolated chi ay masyadong makapal. Mabilis siyang tumanda at ang sword chi ay unti-unting tumutusok sa kanyang katawan. Nagsimula siyang duguan kung saan-saan at basang-basa ang damit sa dugo. Unti-unti na siyang nawawalan ng sigla, ang kanyang buhay. Ang mga tao ay namangha at ang kanilang mga puso ay tumibok. Gaano kalakas? Ang mapanglo na enerhiya kasama ng kanyang mga kasanayan sa espada ay isang nakamamatay na kombinasyon. Ang dragon ay umuungal pa, ngunit ito ay walang silbi. Pagkatapos, ang mga espada ay tuluyang tumusok sa kanyang katawan at siya ay namatay. Ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle ay mukhang galit na galit. Natalo sila. Higit pa riyan, namatay ang isang cultivator ng ikaapat na layer ng Zunchi. Hindi nakakagulat na ang mga disipulong iyon mula sa Tianlong Divine Castle ay nakakaramdam ng pagmamalaki. Mayroon kang ilang mga tunay na henyo. Hindi ko akalain na kaya niyang lumaban ng ganoon katagal. Walang pakialam na sabi ng cultivator na nakasuot ng kulay abong damit, na sumulyap sa mga tao mula sa Tianlong Divine Castle. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad pabalik. Masakit na tumatagos ang boses niya sa eardrum ng mga taong iyon. Pinatay niya ang isa sa kanila at pagkatapos ay pinuri, nakakahiya. Sabay silang napabuntong hininga. Siya ay talagang malakas at medyo walang awa. Si Emperor Shi at Emperor Yu ay nag-recruit ng isang aktwal na henyo. Tanging isang tunay na henyo lamang ang makakapaglabas ng desolated chi at maunawaan ng walang hanggang abstruse na enerhiya.
Siya ay magiging kasing lakas ni Hao Qinglin sa hinaharap. Ikalawang labanan. Sabi ng pinuno ng grupo mula sa Tianlong Divine Castle. Wala naman siyang sinabing kalabisan. Sila ay natalo, ito ay walang silbi upang sabihin ng anumang bagay tungkol dito. Kailangan nilang magsikap at manalo sa ikalawang labanan. Sa pagkakataong ito, kailangan nating manalo. Sabi niya sa cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi gamit ang telepathy. Kung natalo sila, kahihiyan niyon at higit pa rito, nasayang ang kanilang oras sa paglalakbay doon. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko, sagot ng cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi. Naglakad siya pasulong at naglabas ng nakamamatay na enerhiya. Tila determinado siyang manalo. Si Linfang ay mukhang kalmado at walang pakialam. Tumalon siya pasulong, hindi naapektuhan ng mga nakamamatay na enerhiya na iyon. Boom! Nang walang sinasabi, sinuntok ng kalaban ang hangin sa direksyon ni Linfang. Ito ay naglalaman ng purong pisikal na lakas, ang kanyang kamao ay kasing tigas ng bakal. Itinaas ni Linfang ang kanyang mga kamay, mukha siyang walang takot. Ang kamao ng kanyang mga kaaway ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang lakas, ngunit si Linfang ay ganap na hindi naapektuhan. Gotcha! Nagsalpukan ng dalawang kamao. Naramdaman nilang dalawa kung gaano sila kalakas. Parang nagbanggaan ang dalawang gintong estatwa. Pareho silang napaatras ng ilang hakbang pagkatapos ng palitan. Tumingin ang kalaban kay Linfang na tila walang pakialam pagkatapos ng kanilang palitan. Nagsimulang kumikinang ang mga gintong ilaw sa mga buto ng kalaban. Parang ang lakas ng dragon. Lahat sila ay may lakas ng dragon. Naisip ng karamihan. Ang kalaban ni Linfang ay nagiging dragon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1072, Diwa ng Challenger. Nagiging dragon ba siya? Ang karamihan ay tumingin sa cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Ang kanyang katawan ay kasalukuyang napapalibutan ng mga dragon lights. Nagmetamorphosing muna ang mga kamay at paa niya. Pagkatapos nito, nagsimula na ring magmetamorpho ang kanyang katawan. Ito ay dapat na kalahating pagbabago, tulad ng inaasahan, ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay natututo ng mga kasanayan sa dragon. Naisip ng karamihan. Ayon sa mga alamat, ang lakas ng dragon ay puno ng suntok, hindi sila makapaghintay na makita kung gaano kalakas ang kanyang mga kasanayan sa dragon. Gusto kitang laruin ng dahan-dahan noong una, pero pinatay lang ng mga kaibigan mo ang kapatid ko kaya papatayin kita ng mabilis para ipaghiganti siya. Sabi ng cultivator na iyon na nakatitig sa mata ng dragon kay Linfang. Maghihintay ako kung ganoon. Sabi ni Linfang. Nakatayo siya sa hangin habang ang mga damit niya ay nililipad ng hangin. Dahil gusto mong mamatay, papatayin kita ng mabilis. Sabi ng cultivator na may boses na dragon. Mabilis siyang bumangon sa hangin. Tila napakalakas niya, ang isa sa kanyang mga suntok ay maaaring makasira ng isang bulubundukin. Ang kamao ni Linfang ay nagsimulang kumikinang na may ginto at itim na mga ilaw. Nagsimulang magtaka ang mga tao kung anong uri ng lakas iyon. Gumalaw si Linfang at sinuntok ang kamao ng kanyang kalaban. Isang napakalakas na tunog ng metal ang kumalat sa hangin, ang enerhiya na inilabas ng banggaan ay lumikha ng isang lindol. Nakakasilaw sa mata ang mga gintong ilaw. Isang malaking bitak ang lumitaw sa lupa sa ibaba kung saan sila nagpalitan ng suntok. Nakakamangha. Napakalakas ng mga cultivator na iyon ng ika-4 na layer ng Tianqi. Naisip ng karamihan. Maraming cultivator sa ika-5 at ika-6 na layer ng Tianqi ang nag-iisip na maaaring hindi nila kayang labanan ang dalawang iyon. Gayunpaman, ang dalawang mandirigma sa langit ay tila hindi nila alam kung ano ang sakit. Ang mga gininto ang ilaw at hayop na chi ay bumagsak sa kalangitan. Yung metamorphosis na naman niya, hindi pa tapos. Baka sa huli, hindi na siya kayang labanan ni Linfang. Naisip ng karamihan. Parang nakalimutan na ni Linfang at ng kanyang kalaban na gumamit ng mga kasanayan at diskarte. Puro pisikal na lakas lang ang ginagamit nila sa sandaling iyon. Malakas ka, pero yun lang. Mamatay ka na, malamig na sabi ng cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Sa tuwing sinusuntok niya si Linfang, napansin ng karamihan na nagiging kakaiba ang anyo niya ng dragon at lalo pa siyang lumalakas. Maaari ba siyang maging isang tunay na dragon? Si Linfang ay kalmado at tahimik. Hindi na lang niya pinansin ang sinabi ng kalaban. Ang araw ay sumisikat sa kanyang katawan at lahat ng nasa paligid niya ay nagiging apoy. Si Linfang ay biglang naliligo sa apoy at ang mga enerhiya ng apoy ay bumagsak sa kalangitan at pinalibutan ang kanyang kaaway. Lakas ng apoy, hindi mo ako mapapatay sa apoy. Hindi mo ba alam kung ano ang lakas ng hayop? Malamig na sabi ng cultivator mula sa Tianlong. Maraming tao ang nag-inspection sa labanan mula sa loob ng apoy gamit ang kanilang kamalayan. Gayunpaman, ang apoy ay masyadong malaki, kung ilalagay nila ang kanilang kamalayan sa loob, maaari silang mamatay. Kahit na ang ilang mga tao ay talagang magagawa ito ng walang anumang panganib, nagpasya silang hindi. Kalokohan, malapit ka nang magdulot ng iyong sariling pagkawasak. Malamig na sabi ng cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Tumalon siya mula sa apoy. Siya ay halos ganap na naging isang hayop sa ngayon. Binuksan niya ang kanyang ikatlong mata at bumuhos ang mga hayop na enerhiya. Roar! Naging totoong dragon siya at itinapon ang sarili kay Linfang. Hindi lang ako ang maaaring magbukas ng aking kamalayan ng hayop. Naisip ni Linfang na nakangiti. Hindi lang ikaw ang may kamalayan sa hayop.
Sabi ni Linfang sa kanya gamit ang telepathy. Binuksan din niya ang kanyang ikatlong mata. Boom! Tumibok ang puso ng kalaban. Ano? Si Linfang ay nagkaroon din ng bestial consciousness. Malakas ba ang kanyang bestial strength o hindi? Biglang nagulo ang kanyang iniisip. Hindi niya naisip iyon. Inilabas ni Linfang ang chi gamit ang kanyang sariling kamalayan ng hayop. Ano? Hindi siya naglalabas ng bestial energy, naglalabas siya ng desolated chi. Ito ay ang enerhiya ng pagkabulok. Gayunpaman, ang kaaway ay walang higit sa 1 millisecond upang mag-react. Ang desolated chi ay biglang sumulpat sa kalangitan at pinalibutan siya. Ang dalisay na araw na chi ay nagbuga ng mga kaluskos sa hangin habang inaalala ni Linfang ang kanyang desolated chi. Ang mga tao ay nanonood ng labanan sa langit. Ano ang nangyayari? Tumigil ba sila sa pag-aaway? Hindi na nanginginig ang kapaligiran, kumakaluskos na ang lupa, may ilang apoy na lamang na mahinahong naglalabas ng mga kaluskos sa itaas nila. Nawala ang apoy at lumitaw ang isang silhouette. Isang tao na lang ang natitira. Naroon si Linfang, naliligo sa sarili niyang apoy. Gayunpaman, wala na doon ang cultivator ng Tianlong Divine Castle. Pagkatapos ng huling dagandong na iyon, nawala na siya. Anong nangyari? Naisip ng karamihan. Maraming tao ang tumitibok ng malakas. Saan siya nagpunta? Ang gayong malakas na cultivator ay hindi maaaring mawala ng hindi nagiiwan ng anumang bakas. Siyempre, ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle ay tila galit na galit. 2 laban, 2 talo. Isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zun Chi ang namatay na sinaksak ng mga espada at nawalan ng buhay ang Chi at ang pangalawang cultivator, well, walang nakakaalam kung paano siya namatay. Anong trahedya? Dumating sila para ipahiya si Tiantai at nabigo sila. Lagi akong naniniwala sa iyo noong sinabi mong ipinadala mo ang iyong pinakakaraniwang mga cultivator. Kung hindi, paano mo maipapaliwanag kung paano hindi siya makatiis ng isang pag-atake? Kahit wala pa kaming natatanggap na aral, nanalo pa rin kami. Umaasa ako na sa susunod na pagpunta mo para makipagpalitan ng kurukuro tungkol sa paglilinang, magpadala ka ng mas malalakas na disipulo o kahit man lang ilang kasing lakas natin. Wala akong ganang makipaglaban sa mga ordinaryong cultivator na ito. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Nakaawang ang mga bibig ng mga kalaban. Labis silang nagalit. Kasing lakas nila. Mas malakas. Wala siyang gana makipag-away sa kanila. Ano kaya ang masasabi nila? Wala. Walang makapagliligtas sa kanila mula sa karagdagang kahihiyan. Nagpadala sila ng ilang hindi kapani-paniwalang cultivator at natalo pa rin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1073, tuturuan ka ni Lolo ng leksyon. Si Emperor Shi at Emperor Yu ay nag-recruit ng mga hindi pangkaraniwang disipulo. Kailangan kong aminin. Babalik kami upang makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang sa hinaharap. Maghintay ka. Sabi ng pinuno ng grupo mula sa Tianlong Divine Castle na tila nagbabala. Tandaan na magpadala ng mga taong kasing lakas natin o mas malakas pa noon. Kung hindi, wala tayong matutunan. Sagot ni Linfang. Huwag kang mag-alala. Tara na, sabi ng leader ng grupo. Lahat sila ay napatingin kay Linfang at sa mga tao mula sa Tiantai, pagkatapos ay tumalikod sila at umalis. Sige, see you. Walang pakialam na sabi ni Mo Chen. Iniisip niya kung kailan sila babalik at kung kanino. Ang lahat ng mga taong iyon mula sa Tianlong ay nawala ng mabilis sa kanilang pagdating. Hindi masama, sabi ni Mo Chen kay Linfang at sa cultivator na may kulay abong damit. Parehong napaka-talented. Ang kanilang mga kalaban ay napakalakas, nagpakita ng hindi kapani-paniwalang kasanayan sa pakikipaglaban ngunit sila ay natalo. Marahil ay itinago ni Linfang ang kanyang sinasadya sa labanan. Ni hindi man lang sumigaw ang kalaban niya. Naisip ng karamihan. Si Linfang ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pakikipaglaban. Malamang ginamit niya ang sun technique niya para lang itago ang sarili niya. Kahit na ano, hindi na iyon mahalaga. Tapos na tayo para sa araw na ito. Ang mga alagad ng imperial na paglilinang, sundan ako sa Tiantai. Ang unang batch ng mga disipulo ay may sariling mga palasyo, ang pangalawang batch ay magkakaroon ng mga dormitoryo. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Ang mga alagad ng imperial na paglilinang mula sa unang batch ay may hindi kapani-paniwalang mga palasyo na naglalaman ng mga kayamanan. Noong nakaraang pagkakataon, sinabi sa kanila ni Mo Chen na ang mga emperador ang nagtayo sa kanila mismo at naglalaman sila ng mga pambihirang kayamanan. Nagtataka ako kung anong palasyo ang kukunin ko. Akala ng lahat, napatingin ng ilang tao kay Linfang. Umakyat na siya sa siyam na grupo ng mga hagdan at nauna siyang lumabas sa underground world. Inalis din niya sina Yang Zilan at Yang Ziye, natalo niya si Zuan Yuan sa ilusyon. At nang lumabas si Zuan Yuan mula sa Huangxi sa ilalim ng lupa, gusto niyang patayin si Linfang. Ano ang ginawa ni Linfang sa kanya? Maraming bagay ang nagawa ni Linfang sa maikling panahon na iyon. Nauna na rin siya sa pagsusulit kaya obviously, makukuha niya ang pinakamagandang palasyo. Kung tungkol sa mga cultivator sa antas ng Zun, ang cultivator na nakasuot ng kulay abo na damit ay makakakuha din ng pinakamahusay na palasyo sa mga cultivator sa antas ng Zun. Ang mga tao sa paanan ng Tiantai ay nakatingin sa mga estudyante na may pagkamangha. Ang mga estudyante ng unang batch ay kukuha ng sarili nilang mga palasyo. Ang Tiantai ay, para sa maraming tao, isang banal na lugar.
Marahil ang emperador na kakaharap pa lamang sa kanila ay personal na nanirahan doon, na nangangahulugan na ang mga taong nakatira sa Tiantay ay magkakaroon ng mga pagkakataong makilala ng personal ang mga emperador. Kung tatanggapin nila ang mga direktang turo ng mga emperador, sila ay tataas. Pagkatapos mong matanggap ang mga susi ng iyong mga palasyo, baka gusto mong ihiwalay ang iyong mga sarili sa pagsasanay. Kung mayroon kang mga tanong, tanungin sila ngayon. Inirerekomenda namin na huwag ka munang umalis sa Tiantay, hindi ka namin pipilitin na manatili, ngunit inirerekomenda namin na manatili ka upang maging mas malakas para handa kang lumaban kapag umalis ka. Sabi ni Mo Chen. Maraming tao ang kinabahan. Ang ipinahihiwatig ni Mo Chen ay malamang na may magbubukas, kung hindi, bakit kailangan nilang manatili at maging mas malakas pa? Bibigyan kita ng 1 oras para malaman kung ano ang ginagawa mo. Sabi ni Mo Chen. Ang bawat isa ay may 1 oras, kung sakaling gusto nilang makipag-usap sa kanilang mga pamilya, angkan at iba pa. Hehe. Nagsimulang tumawa si Yuan Fei habang naglalakad siya patungo kay Lin Feng na may hawak na kahoy na stick sa kanyang kamay. Natawa siya at sinabing, hindi na masama, kaibigan. Hindi ko gusto si Emperor Tianlong, hindi siya mabuting tao. Kahit kailan talaga hindi ko siya nagustuhan. Tumingin si Lin Feng sa kanya at inilibot ang kanyang mga mata. Si Yuan Fei ay nagsasalita muli tungkol sa isang emperador sa ganoong paraan, siya ay talagang walang takot. Walang sino man ang makakasakit sa kanya kahit kailan. Ang pagkakasala sa apo ng Great Ape Emperor ay kapareho ng pagkakasala sa emperador mismo. Nang marinig ng karamihan si Yuan Fei, hindi sila nakaimik. Nakabuka pa ang kanilang mga bibig. Ang sariling mga tao ni Tiantay ay hindi mangangahas na saktan si Emperor Tianlong. Hindi nila siya gusto, ngunit hindi nila ito sinabi ng lantaran. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang emperador. Sino ang lalaking iyon? Tinakat niya si Zuan Yuan hanggang sa mamatay at ngayon ay pinapunan niya ang isang emperador. Tinatawag niya si Lin Feng na kanyang kapatid. Sinabi ni Zuan Yuan na gusto niyang patayin si Lin Feng, ngunit nang dumating ang lalaking iyon, hindi na siya nagsalita pa. Hulaan ng lahat na malapit sina Lin Feng at Yuan Fei at tinulungan niya si Lin Feng na harapin si Zuan Yuan sa pagsusulit. Si Zuan Yuan ay may imperial na pinagmulan. Noon pa man ay pinagmamalaki niyang mauuna siya sa proseso ng recruitment at sa huli, hinabol siya ni Yuan Fei at nabigo. Normal na sa kanya ang mabaliw. Wala na roon si Zuan Yuan at ang mga tao ay nagtataka kung saan siya nagpunta. Siya ay isang cultivator ng ikapitong layer ng Tianqi, paano niya hahamakin ng isang emperador? Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Isang tao mula sa Qiu clan ang nagsabi niyan at nakuha nila ang atensyon ng mga tao. Halos patayin na ng mga anak ni Qiu Hao si Lin Feng at gustong ipaghiganti ni Qiu Yuzin si Lin Feng. Gusto niyang patayin sina Qiu Lin at Qiu Mei. Alam ng lahat na hindi gusto ni Qiu Hao si Lin Feng. Brother, si Qiu Yuzin ay isang henyo mula sa aming angkan at siya ay napakaganda. Umangalawa siya sa proseso ng recruitment kaya kailangan niyang magpakasal sa isang henyo. Ang pinakamahalagang gawain natin ay alagaan siyang mabuti at pigilan siyang magkamali o maling desisyon. Hindi natin maaaring hayaang dumihan siya ng outside world. Ang lalaking iyon ay nagseselos kina Qiu Yuzin at Lin Feng. Naunawaan ng karamihan. Si Qiu Yuzin ay pumangalawa sa pwesto at si Lin Feng ay nasa unang pwesto. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan niya at ni Lin Feng. Napaka-ipokritang bata. Ikaw ay isang maliit na tao aking anak. Hindi na kailangang magpanggap, kung mayroon kang sasabihin, sabihin ito ng direkta. Kung patuloy kang kumilos ng ganyan, dapat turuan ka ni Daddy ng leksyon. Sabi ni Yuan Fei sabay turo kay Qiu Hao. Lahat ay namangha. Namula ang mukha ni Qiu Hao. Iniinsulto niya si Qiu Hao at sinasabing paparusahan niya ito, tulad ng gagawin ng isang ama sa kanyang anak. Ikaw na walang galang na bata, bantayan mo ang iyong mga salita. Mas matanda ako sa iyo. Malamig na sabi ni Qiu Hao. Manahimik ka, Qiu Hao. Sigaw ng ama ni Qiu Hao sa sandaling iyon. Nang makita niya si Yuan Fei, agad siyang nakaisip ng chismis. Nagulat si Yuan Fei at ngumiti sa kakaibang paraan habang sinabi niya kay Qiu Hao. Gusto mong maging lolo ko, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1074, ang mahirap na panahon ni Qiu Hao. Napatingin si Qiu Hao sa kanyang ama. Hindi niya alam kung bakit siya sinisigawan. Tumingin siya kay Yuan Fei nang ngumiti ng kakaiba. Kahit na si Yuan Fei ay hindi kapanipaniwalang talino at malakas, mas bata siya sa kanya. Paano siya kumilos ng napakawalang galang? Ipapakita ko sa'yo. Madali kong palitan ang lolo mo kung gusto mo. Malamig na sagot ni Qiu Hao. Qiu Hao. Galit na sigaw ng kanyang ama. Bakit galit na galit ang kanyang ama? Hehe, matanda, narinig mo ba iyon? Masama ang ugali ng lolo ko, kung alam niya ang sinabi mo, hindi siya matutuwa. Sabi ni Yuan Fei na nakangiti ng nakakaloko. Ang matandang lalaki ng Qiu clan ay nagtanong. Kamahalan, sino ang iyong lolo? Si Yuan Fei ay mas kamukha ng taong iyon. Napagtanto ni Qiu Hao na tila may naisip ang kanyang ama. No wonder nagalit siya at ayaw niyang masaktan si Yuan Fei. Ang kanyang lolo ay isang matandang kaibigan ng aking mga guro. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Nagulat ang karamihan. Ang mga guro ni Mo Chen. Ang mga emperador. Isang matandang kaibigan ng mga emperador. Naintindihan ng lahat. Nanatiling tahimik ang matandang lalaki ng Qiu clan.
May iniisip siya. Ang kanyang lolo ay ang Great Ape Emperor. Sinabi ni Uncle na gusto niyang palitan ng Great Ape Emperor. Sabi ni Kyuyuzin na walang pakialam. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Kyuhao. Si Yuan Fei iyon. Ang apo ng Great Ape Emperor. Ang Great Ape Emperor. Walang imak ang karamihan. Hindi nakakagulat na hinabol niya si Zuan Yuan at natakot siya hanggang sa mamatay. Si Zuan Yuan ay malakas at mayabang dahil siya ay may kaunting dugong imperial, ngunit ang lolo ni Yuan Fei ay isang tunay na emperador. At saka, isang makapangyarihang emperador sa ganyan. Dapat ko bang tawagan ang aking lolo upang masabi mo sa kanya ang sinabi mo? Sabi ni Yuan Fei nang makitang mukhang kinakabahan si Kyuhao. Si Kyuhao ay labis na napahiya. Sa lalawigan ng bahwang, walang nang ahas na hamakin o hiyain ang sinumang emperador. Ngunit, pinagtatawanan lang niya ang lolo ni Yuan Fei. Si Kyuhao ay walang pakundangan, patawan siya. Sabi ng lolo ni Kyuyuzin kay Yuan Fei na nakangiting magalang. Pagkatapos ay tinitigan niya si Kyuhao at sumigaw. Paumanhin ngayon. Naikuyom ni Kyuhao ang kanyang mga kamao. Gusto mo bang mapatalsik sa Kyuklan? Sabi ng matanda nang makitang hindi nagre-react si Kyuhao. Kahit na malamang na walang pakialam ang Great Ape Emperor sa mga ordinaryong tao na nagsasalita tungkol sa kanya, walang sino man ang maaaring mangbuli sa kanyang apo. Kung may nanakit sa kanyang apo, maaari niyang sumigaw at sirain ang Kyuklan sa isang kisap mata. Namutla ang mukha ni Kyuhao. Kyuhao, inaamin kong nagkamali ako, pasensya na. Hindi ko sinasadyang masaktan ka o ang lolo mo. Sabi ni Kyuhao na nakayuko. Hindi man lang siya nilainggan ni Yuan Fei. Tumingin siya kay Lin Feng at sinabi. Sa tingin ko si Lin Feng, na parang kapatid ko na, at ang magandang babaeng iyon ay perfect match. Bastos ka sa pagpuna sa kapatid ko. Hindi pa namin nakikita kung gusto ka ni Lin Feng na patawarin ka o hindi. Lin Feng na naman. Paano magiging napakaswerte ni Lin Feng? Siya ay may talino at magagandang babae ang gusto sa kanya. Inatake talaga ni Kyuyuzin ang kanyang pamilya para sa kanya. Ngayon, itinuring siya ng apo ng Great Ape Emperor bilang isang kapatid. Hindi nakapagtataka na dumaan si Zuan Yuan ng napakaraming paghihirap dahil sa kanya. Nagkibit balikat si Lin Feng. Kahanga-hanga si Yuan Fei, ginamit pa niya ang pangalan ng kanyang lolo para takutin ang mga tao. Hindi na kailangang pansinin ang mga ganyang tao. Ang kanyang sariling anak na babae ay walang silbi at mahina. Nagseselos lang siya. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Hindi niya nilainggan si Kyuhao. Galit na galit si Kyuhao. Naglakas loob pa si Lin Feng na punahin ang kanyang anak para ipahiya siya. Hehe, tama ka, hindi na kailangang pansinin ang mga ganyang tao. Sabi ni Yuan Fei. Tumingin siya kay Kyuhao at sinabi. Alisin mo ngayon, kung maglakas loob kang kumilos muli, babaliin ko ang lahat ng ngipin mo gamit ang aking kahoy na patpat. Ibinaba ni Kyuhao ang kanyang ulo, mukhang galit na galit siya sa sandaling iyon. Pareho nila siyang pinapahiya, pero wala siyang magawa. Tatay. Sabi ni Kyumei sa sandaling iyon. Gusto niyang pasayahin ang kanyang ama. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Kyuhao. Dalawang walang kwentang basura. Tatay, si Lin Feng ay masyadong walang pakundangan, kahit na naglakas loob siyang punahin ng mga matatanda. Tiyak na hindi niya makakasama si Yuzin. Sabi ni Kyuhao sa kanyang ama. Kyuhao, ano ang sinabi mo? Sinubukan mo siyang patayin noon kaya syempre hindi ka niya nirerespeto. At saka, hindi siya masamang tao, siya ang unang alagad ng paglilinang ng imperial at kaibigan niya ang apo ng Great Ape Emperor. Sa hinaharap, siya ay magiging napakalakas. Sina Yuzin at Lin Feng ay isang perpektong tugma. Bilang ama niya, hindi ako nag-aalala na kasama niya si Yuzin. Walang pakialam na ngumiti ang ama ni Kyuyuzin. Hinamak ng maraming tao si Lin Feng bago ang proseso ng recruitment. Maraming tao ang nagsabi na si Lin Feng ay walang kakayahan at iba pa. Pero pinatunayan niya kung gaano siya katatag. Umakyat siya ng 9 na pangkat ng mga hakbang at siya ay nauna. Hindi siya mas mahina kaysa sa maraming kabataang lalaki mula sa mayaman at prestihiyosong pamilya. Siya ang unang Imperial Cultivation Disciple kaya walang sino man ang maaaring pamuna sa kanya ngayon. Nanatiling tahimik ang matanda. Si Kyuyuzin ang pinakatalentadong kabataan sa Kyuklan. Karapat-dapat siyang tretuhin ng mabuti at patas. Karamihan sa mga tao sa clan ay nagbigay ng malaking kahalagahan kay Kyuyuzin. Kahit medyo talented siya, nasira lang siya hanggang sa ika-4 na layer ng Tianqi, 3 antas na mas mahina kaysa kay Yuzin. Hindi natin alam kung patuloy pa ba siyang lalakas. Ang ibig mong sabihin ay kailangan nating maghanap ng matandang lalaki ng Zunqi layer para kay Yuzin. Ang iyong anak na babae ay nakalusot sa ika-6 na layer ng Tianqi, dapat mo siyang ipaglaban kay Lin Feng at makikita natin kung sino ang mananalo. Mapanuksong sabi ng ama ni Kyuyuzin. Si Lin Feng ay isang hindi kapani-paniwalang mandirigma, malamang na siya ay magiging mas malakas pa. Huwag mong pag-usapan ang anak ko, alagaan mo ang sarili mo at sapat na iyon. Tumahimik ka, sigaw ng matanda. Bata si Yuzin. Pwede na siyang magpakasal sa loob ng 2 taon o higit pa, hindi na kailangang pag-usapan ito ngayon. Tama na talaga. Nakangiting sabi ni Kyuhao. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na taon. Nag-isip ang matanda, makikita nila kung ano ang naging kalagayan ni Lin Feng pagkatapos ng 2 taon.
Sa sandaling iyon, iniwan ng iba pang bagong Imperial Cultivation Disciples ang kanilang mga pamilya at angkan. Kinailangan nilang magsanay sa paglilinang sa Tiantay. Ang ilang kabataan mula sa mayaman at makapangyarihang mga pamilya ay nakakuha ng ilang mga regalo mula sa kanilang mga pamilya. Nagawa nilang maging mga alagad ng imperial na paglilinang kaya ipinagmamalaki sila ng kanilang mga pamilya. Kinailangan nilang ipakita sa kanila kung gaano sila ipinagmamalaki sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng mahahalagang sandata at kasanayan at pamamaraan. Napakabilis, lahat ay umalis sa kanilang mga pamilya at kumaway si Mo Chen at sinabi, "Sige, bumalik sa Tiantay." Ang mga bagong Imperial Cultivation Disciples ay bumalik sa Tiantay, sa kanilang sariling mga palasyo. Napatingin ng mga tao sa kanila at napabuntong hininga. Ang mga taong iyon ay magiging napakalakas sa hinaharap, ngunit kailangan nilang iwanan sila sa ngayon. Siyempre, mas binibigyang halaga ng mga tao ang mga alagad ng imperial na paglilinang ng unang batch. Sila ay magiging mas malakas kaysa sa mga nasa ikalawang batch. Ang hagdan ng hagdan ay laging naroon ngayon kaya ang Tiantay ay hindi na mahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Ito ay naging isang tunay na imperial na grupo ng impluwensya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1075, Misteryo ng paglipad ng hagdan. Ang lahat ng mga palasyo ay napapalibutan ng mystical energies sa Tiantay at Celestial Chi. Pumunta si Mo Chen sa harap ng karamihan. Isa siya sa mga direktang disipulo ng Siyam na Emperador, ngayon ay mayroon na siyang 362 na bagong mga kapwa-disipulo, kalahati ng unang batch, kalahati ng pangalawa. Lahat, walang bawal na lugar para sa inyo sa Tiantay. Pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Gayunpaman, may ilang mga palasyo na maaaring mapanganib para sa iyo. Kailangan mong mag-ingat dahil maaari kang mamatay doon. Tahimik na nakikinig ang lahat. Nagpatuloy si Mo Chen. Ang aming mga guro ay mga emperador, kadalasan ay hindi sila nagpapakita. Kahit na kayo ay naging mga alagad ng imperial na paglilinang, kung matatanggap ninyo ang kanilang mga direktang turo o hindi ay mapapasya sa inyong kakayahang mag-aral at sa inyong pag-unlad. Hindi dahil nasa Tiantay ka na magiging hindi ka pani-paniwalang cultivator, kailangan mong umasa sa iyong sarili sa pag-aaral. Ang landas ng paglilinang ay hindi madali. Ang mga emperador ay hindi rin sasali sa iyong buhay, may kaugnayan man ito sa iyong pamilya o sa iyong sarili. Kahit na lumaban tayo sa mga tao ng Tianlong Divine Castle, hindi sila magpapakita. Magpapakita lamang sila kung si Emperor Tianlong mismo ang nagpakita. Tahimik na nakinig ang mga tao. Ang mga emperador ay marangal sa lalawigan ng bahwang. Hindi sila nakikialam sa buhay ng mga ordinaryo. Ang ilang mga emperador ay may milyon-milyong alagad, imposibleng masangkot sa buhay ng bawat disipulo. Maliban kung ang isang disipulo ay nakakuha ng atensyon ng emperador, ang emperador ay hindi makikisali. Sa makatuwid, pagkatapos na maging mga alagad ng imperial na paglilinang, ang kanilang susunod na layunin ay maging mga direktang disipulo ng mga emperador. Nagpakita si Mo Chen ng mga palasyo sa dalawang panig at nagsabi, "Mayroong 18,000 cultivation courtyard, ang mga nasa harap ay may mas puro-purong chi. Kayo, 362 katao, ay makakapili ng mga gusto ninyo sa inyong sarili. Sa makatuwid, maaaring may mga salungatan sa pagitan mo kapag pumipili ng lugar para sa pagsasanay. Gayunpaman, binabalaan kita, nasa Tiantay tayo kaya walang anumang dugong dam-anak dito. Kung hindi, maituturing kang rebelde at papatayin ka namin. Roger, brother." Tumanggo ang lahat. Kahit na nagsasalita si Mo Chen sa isang nakaka-relax na paraan, siya ay naging matatag. Naglakas loob si Hao Qinglin na pumunta sa mga teritoryo ng ibang tao at patayin sila at ibinalik siya ni Mo Chen pagkatapos. Maaari silang maging agresibo at matatag hanggat gusto nila. Bukod dito, iginagalang ni Hao Qinglin si Mo Chen. Sa makatuwid, lahat ay sumunod kay Mo Chen at iginagalang siya. Hindi siya ganoon kadaling pakisamahan, hehe. Bulong ni Yuan Fei kay Lin Fang. Inilibot ni Lin Fang ang kanyang mga mata. Siya ay walang takot. Sinasabi ni Mo Chen ang mga bagay na iyon ng may layunin. Naunawaan ng lahat na walang makakalaban, lahat sila ay bahagi ng iisang grupo ngayon. Ito ay katulad ng sa Tianqi na may 7 snowy peak, walang kompetisyon sa pagitan nila. Hindi pinansin ni Mo Chen si Yuan Fei habang dinadala niya ang mga disipulo sa ibang lugar. Ang lugar ay tila walang katapusan dahil imposibleng bilangin ang lahat ng mga palasyo. Gayunpaman, dinala sila ni Mo Chen sa isang partikular na kalsada kung saan nakarating sila sa harap ng 81 palasyo. Ang mga palasyo doon ay ang mga palasyong huling nakita ng mga disipulo. Ito ang mga palasyo kung saan sila titira. Ang mga palasyong iyon ay malalawak at matayog. Ang isa sa mga palasyong iyon ay magiging akin. Naisip ng karamihan. Naiinip silang makita kung ano ang nasa loob. "Brother," sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nakita ng mga tao ang pagdating ni Sado sa himpapawid. Nakipagkamay siya at may lumabas na hagdan. Isa itong hagdanan na may 9th na grupo ng Siyam na hakbang. Iyon ang huling pangkat ng mga hakbang sa panahon ng pagsusulit. Nagulat ang karamihan. 81 hakbang na hinati sa Siyam na grupo. Tama ka, pareho lang yan. Ang tanging bagay lang ay nakikita mo na ito ng maayos ngayon. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Ang paglipad ng mga hagdan ay kumikislap at naging isang aktwal na paglipad ng mga hagdan. Ang mga tao ay nakatingin sa hagdan ng hagdan na nag-iisip kung ano ang mangyayari.
Sa likod ng hagdanan, lumitaw ang ilang mga kalsada na tila mga ilusyon. Mayroong iba't ibang mundo sa likod ng bawat pangkat ng mga hakbang. Ang 81 palasyo ay pagkatapos ng ikalawang pangkat ng mga hakbang. Ang mga makakarating lang sa unang grupo ng hagdan ang makakakuha ng palasyo. Naalala ang karamihan. Pagkatapos ng ikasyam, may ilang nakatagong kayamanan. Noon, nakapasa ka sa pagsusulit na iyon. Nakakuha ka ng iba't ibang mga susi. Salamat sa iyong mga susi, madali mong maaabot ang antas na iyong naabot noon at makapasok sa isang palasyo upang magsanay ng paglilinang. Ang iba't ibang antas ay nag-aalok ng iba't ibang mga kayamanan. Paliwanag ni Mochen na nakangiting walang pakialam. Brother, kung mayroon lang akong susi ng pangalawang pangkat ng mga hakbang, hindi na ba ako magkakaroon ng pagkakataon na makarating sa pangatlo? Tanong ng isang tao. Gagawin mo. Besides, pwede mong gawin yun anytime. Maaari kang pumunta sa ikatlong pangkat ng mga hakbang anumang oras, sa lawak na maaari ka pang lumipat sa isang palasyo ng ikatlong antas. Maaari mo ring ilipat ang iyong palasyo kasama mo. Halimbawa, umakyat si Lin Feng ng siyam na grupo ng mga hakbang, sa makatuwid, maaari siyang makinabang sa lahat ng mga pakinabang ng ikasyam na pangkat ng mga hakbang, maaari pa niyang ilipat ang kanyang palasyo doon. Paliwanag ni Mochen. Biglang, lahat ay nagkaroon ng pagnanasa na makarating sa pinakamataas na antas na posible upang makinabang mula sa pinakamahusay na mga pakinabang. Si Lin Feng ay maaaring direktang pumunta doon. Kaibigan, pwede rin ba akong magsaya? Natatawang sabi ni Yuan Fei. Tumingin si Mo Chen sa kanya, umiling ng nakangiti at sinabi. Nababaliw ka, buddy. Binigyan ka ng iyong lolo ng magandang lugar para magsanay, ito ay isang uri ng lugar na nagwagi. Kahit na hindi masama ang aming mga kultibasyon, hindi ito may kukumpara sa iyo, ngunit gawin mo ang gusto mo. Anong winner ang sinasabi mo? Kung hindi ako aalis sa aking kultibasyon, paano ako lalakas? Sabi ni Yuan Fei na napakamot at umiiling na parang may naisip na hindi ka nais-nais. Mayaman ka, pero hindi mo lang alam. Maraming tao ang maaari lamang mangarap na magkaroon ng iyong buhay. Ang Great Ape Emperor ay hindi magiging masaya na marinig iyon. Sabi ni Mo Chen, huwag na nating pag-usapan. Bakit wala akong makita pagkatapos ng ikasyam na pangkat ng mga hakbang, hindi ba kung saan ka nakatira? Sabi ni Yuan Fei na nakatingin sa malayo. Ang iyong mga mata ay medyo maganda. Sabi ni Mo Chen na tumatawa ng walang pakialam. Pagtingin ng mga tao doon, parang ilusyon. Ang ikasampung pangkat ng mga hakbang ay kung saan ang mga direktang disipulo ng mga emperador ay nagsasanay sa paglilinang at kung saan nakatira ang mga emperador. Kung nagtagumpay ka doon, magiging direktang mga disipulo ka, paliwanag pa ni Mo Chen. Sa isang iglap, ang puso ng mga tao ay nagsimulang tumibok ng marahas. Kung nagawa nilang makarating doon, sila ay magiging mga direktang disipulo. Doon din nakatira ang mga emperador.